Pips! Kumusta? Kumusta na ang pakiramdam natin? Lumakas ba o mas lumakas? Isipin nyo, gumaling na kayo, ha? Nandito na tayo sa third episode ng The Conquering Challenges ng ating 6 years anniversary ng breast cancer journey ko. Siyempre, magkikwento pa rin ako sa inyo, no? Pero this time, pag-usapan natin yung aking emotional, aking mental, and physical challenges. Siyempre, papasyal ko kayo kung saan pwede tayong makakuha ng miracle. Tiwala lang, okay? I-freeze nyo lang o i-post nyo lang ang video pag may chance na kayong mag-wish at mag-request. At o kaya naman sabayan nyo na lang ako. Magkikwento na ako, ha. Abangan nyo rin ang pasyal natin, Healing by Faith. Pips! Ganda ng background ko, di ba? Okay, so nandito na tayo sa Conquering Challenges. Ang topic natin ay yung emotional challenges ko. Ito yung mga emotion ko nung nalaman ko na may cancer ako. Yung emotion ko na akala ko hindi ako makaka-avail ng treatment. At yung emotion ko na nakalbo ko, at syempre humina yung ating katawan, di ba? Oo, lahat ng naramdaman nyo noon at yung mga bagong nanonood dito, kung ano man yung nararamdaman nyo, naramdaman ko rin yan. Yung self-pity, yung drama, ay nako. Hindi tayo magpapatalo dyan, syempre, di ba? So, ito yung sa akin, yung emotional challenges ko. Sample, nung una kong mamit yung aking doktor, syempre, di-discuss niya sa'yo uli yung chemotherapy mo, yung 25 radiation therapy, yung 18 Herceptin, yun yung pinakamahal. So, di ba, may presyo na rin yun. Sasabihin niya sa'yo, million yan. Di ba? Napakamahal talaga. At, eto na nga, yung tipong paglabas mo ng kwarto ng doktor mo, gusto mong umiyak ng malakas, gusto mong sumigaw ng malakas, pero hindi pa pwede kasi nasa public place ka. Alam mo yon? Baka pag sumigaw ka biglang magsitakbuhan yung mga pasyenteng nakapila doon. At sa tuwing tinutusok tayo ng karayong para sa Dextrose na minsan hindi pa tinatamaan yung ugat natin, awa-awa ka talaga sa sarili mo, At yung fifth chemotherapy mo na kung saan nakalbo ka na at yun ng doxycycline, natatandaan ko na, doxycycline, sumusuka talaga ako doon. Nagdala talaga ako ng supot na papel tapos nilagay ko sa plastic para doon ako sumuka. Nakakayaman, wala naman ako magagawa, talagang susuka rin ako, di ba? Parang pang pelikula talaga yung eksena natin, Pero hindi tayo na-discover, Pero iniyak ko na yan ng maraming beses sa sarili ko, At isang one-time, big-time na hagulgol talaga after nung 8 chemotherapy ko noong 2019. At sa tuwing luluhod ako sa simbahan, talagang hindi ko mapigilan ang pagluha ko. Para akong dramatic actress talaga. At alam nyo ba, nag-family reunion din kami. During my treatment yon. And lahat na yata ng reunion inatenan ko. Alam nyo na siguro kung bakit. Tayo lang nakakaintinding may mga sakit kung bakit gustong-gusto natin umaten sa mga ganyang reunion, Kasi gusto natin masaya sila at gusto natin makita sila, Ewan ko ba? So tama na yung drama, ha? Alam nyo kung ano ang sikreto ko para malagpasan ng lahat? Tinanggap ko na ito talaga ang kapalaran ko. Sumunod na lang ako sa agos ng gamutan at proseso. Kaya mga pips, huwag kayong maawa sa sarili nyo. Tanggapin nyo na lang at sumunod na lang tayo sa proseso. At ang mabigat na nararamdaman ninyo, mababawasan din yan. Tiwala lang, dasal, at humiling kayo. Ako naman nagpakyut lang ba kahit na nakalbo na ako. O pips, bibitinin ko muna kayo. Kasi di ba pinangako ko sa inyo na may pupuntahan tayo, mamamasyal tayo. Kung saan, maaari kayong mag-request, maaari kayong mag-wish. Okay? So, maganda tong papasyalan natin. Tara na! Pips, nandito na tayo sa aking first church. Pips, nag-join ako sa Marian Pilgrim na organized ng Lung Center of the Philippines. At ito yung t-shirt namin. Kaya na pinangako ko sa inyo, dadalhin ko kayo sa healing process natin. Nandito tayo ngayon sa Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrow. Kung nakikita nyo sa likod, akala nyo napakaliit lang yan, Hindi, at napakaganda ng loob niyan. Tara!
Alam nyo, dahil ito ang unang simbahan na pinasyalan natin para sa ating Marian Pilgrims, yung ating mga kasamang pare ay nagbigay ng misa. At isa sa mga pare ay nabanggit na ang slogan ng church na to ay, "Your sorrow will turn into joy." Kaya na magkaroon ako ng pagkakataon na pumasok sa loob ng ating Our Lady of Sorrow, eto na, pagbibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapagbigay ng wish para mabawasan yung bigat na nararamdaman ninyo. Sorrow, yung inyong hinagpis, ibigay nyo po sa kanya. Sabi nga ng pare tiwala lang. So, pagdasal nyo at ibigay sa kanya, mawawala ang lahat ng bigat na nararamdaman natin. At syempre, kailangan makita natin ang ganda ng parish na ito. Yung colorful niya at yung kanyang mga damit na pagkaganda-ganda. Kung mahawakan mo yan, mabe-bless ka sigurado. Diba? At katulad ng ginagawa natin sa mga una nating video, nagsisindi tayo ng kandila para sa mga wishes ninyo. Nakita nyo naman yung prayer, no? Pwede nyo i-freeze o kaya i-pause yung ating video. So, ihanda nyo na o kaya sabayan nyo ako. At meron din silang well with bell. Pwede tayo magbigay ng wishes dito. Pumatok ako ng 3 beses dito, saka ko hinagis yung coin. Kaya kayo, pwede nyo sabayan ng video na to para makapagbigay ng wish. So, umpisa na natin, ha? Pips, happy ba? Nakapag-request ba? Nakapag-wish na ba? Ayan ha, nakapasyal tayo with healing process. Tiwala lang talaga. So, break muna tayo sa pamamasya. Magkikwento ako ha. So, pag-usapan natin yung aking mental challenges. Isa sa mga event yung galing ako sa una kong oncology. Sabi ni Doc sa akin, i-refer kita sa friend kong doktor at baka maka-avail ka ng project at malibre ka. Iko-contact daw niya ako yung 3 days. Sabi niya, halos 1 linggo na hindi pa ako kino-contact ni Doc. Nakakalimutan yata ako. Eto na nga, ang mental challenges ko. Nagkulong ako sa kwarto ko at ang dami naglalaro sa isip ko. Kasi wala na akong pag-asa eh. Ang mahal ng gamutan. Wala naman akong budget. Sabi ko sa isip ko, hayaan ko na, wala na. Hintayin ko na lang kung anong mangyari sa akin. Wala na akong pag-asa. Grabe no, nagmukmuk talaga ako sa kwarto ko. Naisip nyo ba yun? Nako, huwag nyo gagawin yun. Aba, alam nyo ba may umaapila? Umaapila kasi may kumakatok sa kwarto ko. At kuya ko yun. Sabi ng kuya ko, tok tok tok. Ay, bumangon ka dyan, halika, puntahan natin yung doktor na nire-recommend. So, in-encourage niya ako lumabas ng kwarto ko at puntahan yung doktor. Pero, ang kasama ko ay yung nanay ko, ang 80 years old na nanay ko na mas malakas pa sa akin, hindi ang kuya ko. At dahil sa nakalib ako ng 2 months sa work, mayroon akong chance na mag-isip, may chance akong na pagplanuhan ng lahat at gumawa ng paraan. At good news, dahil naka-avail ako ng project doon sa East Avenue Medical Center. Busy lang siguro yung una kong doktor kaya hindi ako na-inform. Alam mo ba, nung bumabiyahe kami ng nanay ko, papuntang ospital, nagdarasal talaga ako. Nanay ko nga may hawak na rosary. Ayun na nga, lahat ng agam-agam ko, lahat ng pag-aalala ko ay napawi. Ano pa ba ikalulungkot ko? Ano pa bang iisipin ko? Mapapagod lang ang brains ko. Kakakaisip. Ito na nga. Sinagot na ni God agad ang request ko. Diba? At tiwala lang talaga. Kaya kayong mga nanonood, na siguro iniisip nyo mga bagay-bagay na ikalulungkot ninyo, yung mga bagay-bagay na hindi maganda pumapasok sa isip ninyo, delikado yan, baka mag-manifest. Kaya tama na yan. I-enjoy mo na lang yung mga susunod na video ko, yung susunod na kwento ko. Doon sa last part, mas maganda. At ang pasyal na gagawin natin para makapag-wish kayo, makapag-request dito sa video. Okay? Alam nyo ba, nung nagkikimo ako, iniisip ko lang kung anong kakainin ko.
Kasi nga, wala tayong panlasa, di ba? Basta, nagtiwala lang ako sa apple, banana, peras, avocado, especially pakwan talaga. Kasi watery yung pakwan eh, di ba? Kasi nga, pati tubig eh, maganda ang lasa. So, samahan mo na rin ng papaya kung kumakain ka ng papaya. Okay? Pero lahat, with moderation, syempre. Ha? Jeta rin. So, kung ano lang yung available na prutas, basta hindi matimis, okay na yan. Wala namang tayong panlasa eh. Kaya relax ka lang. Alright? So, time out muna tayo sa kwentuhan. Wag mag-isip ha. Wag din kayong maiinip kasi may isa pa tayong papasyalan. Ulitin ko ha, i-freeze nyo lang or i-post ninyo yung video para makapag-wish kayo o kaya sabayan nyo na lang ako sa pagpipray. Alright? Tara! Hi peeps! Nakapag-wish ba kayo? Nakapag-request ba kayo kanina? Ito, unang simbahan natin. Ito yung part 1 ng ating pilgrimage. Okay? Ngayon, nandito tayo sa St. Ferdinand Cathedral, Lucena City. Maganda rin ito simbahan na to. So, hihanda nyo yung mga wishes nyo at yung mga prayer ninyo. At katulad ng dati, ipapasyal ko kayo dito para sa ating healing by faith. Tara! Alam nyo ba na may nakapagsabi sa akin na sa tuwing papasok kayo first time sa isang simbahan ay magbibigay kayo ng wish kasi may posibilidad na ito ay matupad. Maikli lamang ang oras ng pagbisita namin dito sa St. Ferdinand Cathedral dahil may dalawa pa kaming simbahan na pupuntahan. Kaya ang ipapakita ko sa inyo ay yung kagandahan ng simbahan na ito at yung maraming santo na maaaring magbigay ng miracle sa mga taong naniniwala. Kaya kung may chance kayo na magbigay ng wish or request, i-freeze nyo lang or i-post ninyo ang video. Pasensya na kayo, hindi ako nakapagsindi ng kandila para sa wishes ninyo kasi nag-uumpisa na yung pagbibigay ng orientation and information ng management ng St. Ferdinand Cathedral sa grupo. At binigyan kami ng pagkakataon ng management na magpa-picture bilang isang grupo sa harap ng altar. Bibigyan din kami ng pagkakataon na mag-wish at mag-pray dun sa kanilang Ostia Sacrament. Diba ang galing? Kaya kung may pagkakataon kayo magbigay ng wish at pray, mamaya ay i-freeze at i-post nyo lang yung video. Pips, nakailang wish na kayo ha? Nakailang bigay na kayo ng request kay God. Ibibigay yan sa inyo. Tiwala lang. Okay? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. So, kwento ko lang din sa inyo, no? Tapos na tayo sa aking emotional challenges at saka mental challenges. So, dito, sample naman ng physical challenges. Yun na pinagdaanan ko. Pero, matanong lang ha, nakatulong ba sa inyo ang emotional at mental challenges na na-experience ko? Kung kulang pa yun, mag-comment lang kayo. At kung gusto nyo akong makausap, nandun ako sa isang social media. Okay, so Pips, tuloy natin yung physical challenges. Okay? Hala, nalungkot ka ba nung nakalbo ka? Ang dami kasi solusyon yan eh. Yung iba, naglalagay ng bandana, naglalagay ng bonnet, kahit na ano pwede, naglalagay ng wig. Naintindihan ko na nakaka-depress talaga na nakalbo tayo. Iisipin natin, ito ay nagpapaalala na tayo ay may cancer. Di ba? Ay sus, nga pala. Kaya pala ako kalbo, ay dahil may cancer ako. Akala ko kasi cute lang ako eh, kaya ako kalbo. Joke lang. Nakapag-try na rin ako na maglakad sa public na kalbo. Feeling ko talaga alien ako. I got the power. Huwag mo open ha, kasi parang feeling ko talaga ganon. Parang ang lakas-lakas ko. Naglalakad akong kalbo, powerful, and then pwede akong mag-wish. Alien nga eh, di ba? Pero ito na nga ang physical challenges ko. So wala na nga yung right breast ko, no? Nung nagkikimo ako, nagkwekentuhan yung mga ibang pasyente roon. Pinag-uusapan nila yung nabibiling
ganchilyo. Galing pa sa Baguio yun, ino-order nila. May sizes siya. So, tingnan nyo sa ibang social media, mayroong nagbebenta nun. So, sila, nilalagay nila yun sa mga brand nila. Eh, ako, parang mas natutuwa pa ako na naalis yung right breast ko. Eh, sana nga, dalawa agad eh. Alam nyo na kung siguro kung bakit. Ako, ganito lang, nakachaleko ako. Kaya nagbe-blazer ako. O kaya, yung blazer na sleeveless, yung ganun ba? Para, matakpan lang. No? O kaya, minsan nagbabinder din ako. No? Ito, safe na ito. Itong chaleko ko. No? Hindi na rin mababangga. Ang ganda pa ng tahi ng dibdib ko. Gusto nyo bang makita? Next time na lang. Baka mas-sensor tayo. Joke lang. So, yun na nga. Mas nalulungkot nga ako dahil hindi pumayag yung surgeon ko na pagsabayin na kunin. Yung isa, preventive, di ba? Eh, kasi ito lang naman daw kanan ng may diferensya eh. Di ba? Ang kulit-kulit sa doktor ko nun eh, no? So, nangitim din ba ang kuko nyo? O ngayon, maitim dahil sa chemo? Huwag ka ma-depress kasi indikasyon lang yan na tumatalab na yung chemotherapy sa iyo, no? Isipin mo na lang na di mo na need mag-manicure. May black o gray manicure ka na. So, from 2018, nung maoperahan ako at nalaman ko na may cancer ako, nakakalungkot isipin. Pero tignan mo, okay na ako ngayon, 2024. Masaya na rin ako. At maganda na rin yung katawan ko. Kanina lang, kaka-jogging ko lang. Brisk walk pala yung ginawa ko. No? Mag-advance na rin kayo ng pag-iisip ninyo. In 5 years na kayo ay magaling na, kayo ay malakas na. Para mag-manifest sa katawan ninyo. No? Kailangan maganda yung iniisip ninyo. Huwag nyo ikalulungkot yung mga bagay-bagay. Iniyak ko yan isang beses, pero after nun, bangon. Tara, bangon. Okay? Ayan, peeps! Nakadalawang simbahan tayo. And, I'm sure nakarami kayo ng wish and request. No? Sana kahit paano ay nakatulong ako mabawasan ng kalungkutan ninyo. In short, pasaya ko ba kayo? Alright. So, mga peeps, may part 2 itong ating episode 3, ha? Kasi may dalawang simbahan pa kaming papasyalan. At doon ko na lang babanggitin yung ating nakakatuwang summary, Conquering Challenges. Nakakatuwa ito para sa akin. Sa aking mga ka-breast cancer patient, mahina man o malakas, sa mga kamag-anak o kaibigan na nagmamalasakit, sa mga may sakit, maraming salamat sa panonood. Pakishare na rin po ang video na ito sa iba. Para kahit di sila makapasyal, at least makapagbigay man lang sila ng wish, no? Kahit sa video lang na ito, para sa kanilang paggaling, di ba? Paki-subscribe na rin po dahil para sa inyo po ito, no? Marami pang karuktong ito. Alright? Bago ko pala makalimutan, ikikwento ko lang po sa inyo. Di ba nagsali ako ng pilgrimage itong Saturday, October 5. After nyan, yung linggo, Monday o Wednesday, Saturday then Wednesday, binigyan ako ng zoledronic acid. Sa Dexos din, parang chemo. I-share ko lang sa inyo yung na-experience ko. Yung first night ng zoledronic acid sa katawan ko ay nagkaroon ako ng chilling, nagkaroon ako ng muscle pain, nagkaroon ako ng sobrang pag-ihi. Ang sakit talaga ng buong katawan ko. So lahat ng mga breast cancer na dumaan sa chemo, maaaring dumaan din sa zoledronic acid, no? So yun lang, share ko lang kasi after ng pilgrimage ko ito yung sumunod nag-treatment pa rin ako. So pero sabi ng doktor, after ng zoledronic ko, every 6 months yon, pero ang surveillance check-up ko ay every year na. Ibig sabihin nun, magaling na ako, di ba? Every year na So dapat every year ma-monitor nila na wala na talaga akong bukol. Di ba? Maganda yon. So,
See you on my episode 3, part 2. Diba? Kasi meron pa tayong pinakamahabang simbahan at pinakamagandang simbahan. So, isi-share ko sa inyo yon. Katulad ng ganito. Ano? Tingnan nyo. Ang ganda. Para akong artista dyan. At pinag-shootingan yan ng Gombursa, the movie. O, diba? Ang maganda dyan. Sigurado yan. So, thank you and stay happy. And remember, every day is a miracle. And make the most of it. Alright? So, see you! And happy 6 years anniversary of my breast cancer journey. Thank you!